aming mga negosyo. Kapag nakapaglaban kami, babagsak ang ekonomiya. Paano namin mapapakain ang aming mga pamilya? Negosyo o kalayaan, bayan o sarili, pumili ka! Kilala kita! Kasali ka sa gobyerno sibil ng Kastila at ng mga nibang Espanya, lumipat ka agad ng bakod at ngayong tayo naman ng mga nganib, makikisiping ka naman sa bandila ng Amerika. Tigil ka nga. Lahat tayo may interes. Tao lamang tayo. Ay, paano ninyo nasisikmurang pag-usapan ng negosyo kung mangalipin tayo sa sarili nating bayan? Minamahal ko rin ang ating bayan. Pendehadas! Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ngayon ito, ang pagkikwentuhan natin ngayon, itong si Senator Bato de la Rosa, nakakuha raw ng information na ginagapang daw, di umano nila, ng mga tambaluslos, yung mga co-accuse nila sa ICC. So, alam naman natin, may mga personalidad na kasama dun sa mga isinama dun sa masasampahan ng kaso sa ICC. So, yun daw yung ginagapang ngayon ng mga kongresista nating tambaluslos para idiin daw si Pangulong Duterte at to si Bato de la Rosa tungkol sa nangyayaring EJK daw dito sa ating bansa. So, nung panahon ng administrasyon ni Pangulong Duterte. So, yan po yung pag-uusapan natin, yung mga siniwalat ni Senator Bato de la Rosa. Pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot yung subscribe button at the same time, palike na rin ang video. Wala naman pong bayad dyan. Kaya, pindot na. So, ito, panoorin po natin itong mga revelasyon ni Senator Bato de la Rosa. Yes, meron tayong very reliable information na nagsasabi na itong mga pulis na ito nakasama ko ngayon na inimbitahan ng ICC for interview ay ito'y isa-isang pinatawag at kinausap in separate instances. Ito'y pinatawag sa isang very private na lugar. Isiniwalat ni Senador Ronald Bato de la Rosa na ilang kasamahan niyang pulis ang kinausap umano upang tumistigo laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa Senador, kamakailan lang ito nagsimula na magkaroon ng hidwaan ng unity team, partikular na ang tambalan ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Si De Leon at si Trillanes ang kumakausap sa kanila at nandoon kasama si Speaker Romualdez at si yung chairman ng Committee on Appropriations na si Saldico. So, kung ginagapang na to nila De Leon, sinabi ni Bato de la Rosa at ni Trillanes, kasama raw sila Romualdez at si Saldico. So, medyo katapano magkakaroon ka talaga ng pangamba na anytime pwedeng magbago yung desisyon ni Bongbong Marcos na lagi na sinisigaw na hindi nga raw niya papasukin yung ICC dahil nga walang jurisdiction sa atin dito. So, kung sa mga ganyang nakakuha siya ng ganyang leads na sinasabi nga niya na ginagapang nga yung mga co-accused na tungkol dyan sa ICC na yung mga ka-office niya, na mga pulis. Siyempre, baka biglang bumaliktad nga naman yung mga pulis at talaga madidiin sila. So, considering na yung mga nabanggit na tao dito medyo malapit kay Bongbong Marcos, so pwedeng mabaliktad yung sinasabi ni Bongbong Marcos at hindi niya napangatawanan yung sinasabi niyang hindi niya papasukin yung ICC. So, medyo talagang katapano, magkakaroon talaga ng pangamba si Bato de la Rosa rito. Pero siyempre, ang pwedeng mag-deny lang naman dyan, pwedeng i-confirm o i-deny dyan yung mga siniwalat niya is yung mga pulis na co-accuse niya kung totoo na in-invite sila pumunta sa isang private place para pag-usapan yung tungkol dito sa pagdidiin kay Pangulong Duterte.
Opo. Saldico, Congressman Saldico. Palagi yan. Ganung pagka kinakausap sila, nandoon yan. Sila apat yan. Apat na tao andun sa private na lugar. Kinakausap sila. Sa kabila nito, kumpiyansa si Senador De La Rosa na hindi pumayag ang mga naturang pulis na kalabanin ng dating Pangulo. Ay, they stood their ground. Hindi sila, they refused, hindi sila pumayag na gagamitin sila na pagdiin kay Pangulong Duterte. Hindi sila pumayag na gagamitin sila. They were convinced to execute an affidavit na talagang idiin si Pangulong Duterte sa war on drugs before the ICC. Paliwanag pa ni Senador Bato de la Rosa, ginagawa umano ito laban sa kampo ng mga Duterte upang mapigilan ang kanilang kapangyarihan sa mga susunod na eleksyon. They will erase their perceived opposition. Sigurado na sila, happy na sila na sila na tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy na sila. They will be, mga continue na sila sa power. Kaya nga isa yan sa mga reason bakit nga hanggang ngayon hindi nila sinasampa rito yung kaso sa Pilipinas, yung sinasabi nilang EJK na yan, yung crimes against humanity. Hindi nila sinasampa yung kaso dito sa Pilipinas. Kaya nga ang laging reason nga dyan ni Trillanes, kaya nga ngayon lang nila sinampayan at sa ICC pa dahil hawak nga daw yan ni Duterte yung mga korte rito dahil nga siyempre dating presidente. Yun yung dahilan niya. Yun yung pautot niya. Kasi kung yan may sasampa yung kaso dito sa Pilipinas, halimbawa gumulong na yan, hindi yan kasi pwedeng pag-usapan kapag nasa korte na dahil magiging sub judice na yan. So, pagbabawalan na sila ng korte pag-usapan, so magiging kumbaga papatayin na yung issue. So mag-aantay na lang tayo kung ano yung ilalabas na hatol ng korte. Kaya nga, ang ginawa nilang hindi dito is puro Senate hearing or Congress hearing na doon pinag-uusapan at ang laging resource person nila is yung mga biktima daw di umano ng war on drugs ni Pangulong Duterte. Pero isipin nyo rin at medyo maging kumbaga parang tingnan nyo rin bakit wala man lang silang ini-invite na mga sabihin natin mga biktima ng mga drug lord, ng mga addict. Bakit ang ini-interview lang nila o mga resource person lang nila na di umano daw yung mga biktima raw ng mga pulis na umabuso. Pero may napanood ko isang Congress hearing doon na ang statement ganito. Pinasok daw yung bahay nila ng mga armadong lalaki at pinagbabaril daw yung kanyang asawa. So doon pa lang, hindi naman na-determine kung pulis ba yun o hindi. Pero ang sinabi lang nila is pinasok daw yung bahay nila. Pero ang inisip nila mga pulis daw yung pumasok doon at pinagbabaril daw yung kanyang asawa. So doon pa lang, makikita nyo na medyo hindi naman nila ma-point out kung pulis ba talaga yun. Pero yun nga, kinonsider na lang nila pulis dahil nga involved yung asawa niya sa drugs. So, pinalabas sila EJK, di ba? So, puro gano'n yung nangyayari, puro black propaganda yung nagiging diskarte nila para siraan yung mga Duterte. Dahil nga hanggang ngayon, ramdam nila na malakas pa rin ang mga Duterte pagdating sa eleksyon. Kaya hindi nila magiba-giba ng basta-basta lang na issue kung may sasampa na yung kaso na dito sa Pilipinas, tapos pipigilan na silang pag-usapan niya. So, wala na silang maibabato sa mga Duterte. Kaya kung iisipin nyo, di ba, ang laging nagiging issue ibinabato sa mga Duterte is EJK, drugs. Di ba? Yung corruption, di masyado dahil kitang-kita naman na walang corruption talagang nangyari or na-involved sa corruption ng mga Duterte. So, ang pinakabanat lagi nila is EJK. Diba? Umpisa pa lang nung pag-upo ni Pangulong Duterte, yun ang agad yung naging script nila. Diba? Yung Davao Death Squad, sila Matobato, nag-Senate hearing na, pero wala silang napatunayan. So, yan pa rin yung naka-stick sila sa issue na yun para, kasi doon lang nila pwedeng butasan, doon nila pwedeng bahiran lang, doon nila pwedeng siraan lang yung mga Duterte pagdating sa human rights. Ang sabi nga ni Pangulong Duterte,
Hindi siya, kung wala siyang pakialam sa human rights, ang sa kanya is yung human lives. Dahil yung human lives, karamihan dyan, yan yung mga sumusunod sa batas. At yung mga nawawala na, yung mga sabi natin, kinuha na ni Lord, eh sila yung mostly, hindi naman yung mga biktimang inosente. Yung mga involved talaga is choice naman nila yun. Eh yun yung pinili nila eh. So, kaya mas pinapaboran ni Pangulong Duterte nung time na yun is yung human lives more than human rights. Dahil kung idaan sa eleksyon, mukhang mahirapan naman talaga sila kay Vice President Inday Sara. So hanap sila ng paraan na ma-eliminate yung opposition. Sinubukan ng UNTV News and Rescue na kunin ang panig ni House Speaker Martin Romualdez maging ng iba pang mambabatas at nabanggit na personalidad kaugnay sa issue, ngunit wala pa silang tugon kaugnay nito. Asher Cadapan Jr. Siyempre, i-deny nila yan. Alangan naman na alangan naman na i-confirm nila na ginawa nila. Siyempre, i-deny nila. Pinakamagandang tanongin dyan is yung mga pulis na involved or yung mga kasama dun sa mga, sabi natin, ginagapang nila para bumaligtad kay Pangulong Duterte. Pag yun nagsabi na oo, kinausap sila, tapos nilaban. Kasi sila yung talagang kinausap. Kesa yung tatanungin mo yung sinasabing gumagapang para bumaliktad kay Pangulong Duterte, siyempre, i-deny nila yan. Siyempre, malaking yan. Kung magbibigay sila ng statement na, oo, sino masiraulong aamin na i-confirm na ginagapang nga nila para bumaliktad yung mga pulis. Di ba? Malamot sa malamang, i-deny nila yan. Pero siyempre, pwede mo rin bigyan ng diin yung mga sinabi ni Bato de la Rosa na, kumbaga dito, pwedeng ika-alarma rin o baka pwedeng ikagiba rin ng mga statement nila na tungkol dito sa ICC. Pero yun nga, hindi pa rin may aalis kay Bato de la Rosa yung kabahan dahil nga anytime pwedeng bumaligtad yung presidente natin sa statement niya na hindi papasukin ang ICC dahil nga ang gumagapang ngayon ay yung pinsan niya at yung mga kaalyado niya. So, tingnan natin kung ano yung mga magiging sagot dito ng mga pinangalanan ni Senator Bato de la Rosa kung i-deny or pasisinungalingan yung mga aligasyon na inilabas ni de la Rosa. So, maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.